Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito pong muli ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga bago pa po, newbies, subscribe na po kayo. Please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa karapatan nyo sa kung sakaling kayo man ay maging biktima ng mga online lending apps na nanghaharas at mayroong mga ginagawang paglabag sa kanilang unfair debt collection practices at ay baka ito ay makatulong sa inyo ng malaki, makapagbawas sa inyong isipin, makapagbigay linaw sa inyong mga katanungan dito sa inyong mga suliranin dito sa mga online lending na nanghaharas sa inyo. Maaari po makatulong itong gagawin nating video, especially lilinawin natin ang home visitation at yung barangay na nagpupunta yung mga OLA, yung mga lending companies. Kasi nung nakaraan nag-viral yung nag-trending doon sa group doon sa hawak ko na Fight Online Loan Sharks na page na ako na isa akong moderator, no? Hawak ni Madam Kikay talaga yon. Ako ginawa lang niya akong moderator para kahit paano makatulong doon sa page. Then nag-viral nga yung post nung isang may may loan sa home credit na pinabarangay daw siya. Ito yung dati na sinabi na rin ito ni Sir Perfecto na ginagamit ng mga ibang lending companies yung barangay na kung totoo man o hindi, bawal po talaga sila sa mga pagrereklamo sa barangay dahil po company po sila, korporasyon po sila, hindi po sila pwedeng dumulog at humingi ng pagreklamo sa barangay. Bakit nga ba bawal sila ron? Sinabi na naman po ito sa batas. Ayan, papakita ko sa inyo ha. Ito, papakita ko sa inyo yung isa sa pinagkuhanan natin ito. Ayon sa Katarungang Pambarangay Law ng Republic Act number 7160 at CSC o Supreme Court Admin Circular number 14-93, bawal na dinggin ng lupon tagapamayapa kung isa sa mga partido sa isang korporasyon o kaya ay hindi residente sa nasabing barangay. Napakalinaw. Pero bakit nagagamit ng mga ibang lending companies ang barangay? Ito, hahanap pa tayo ng iba pa. Na ito naman galing sa posto ni Attorney Shell Jokno na halos parehas na parehas din sa kung ano yung sinabi doon sa kinuhanan kong isang channel sa YouTube. Ito rin parehas na parehas. Ayon sa Supreme Court Administrative Circular number 14-93 o Guidelines ng Katarungang Pambarangay Conciliation Procedure, lahat ng alitan ay kailangan dumaan sa barangay conciliation bago magsampa ng kaso sa korte maliban sa mga sumusunod. Eto, tatagalogin natin kasi naka-English ito Anumang reklamo o laban sa mga korupsyon, partnership, juridical entity dahil ang mga individual lamang ang magiging partido sa mga paglilitis sa pakikipagsundo sa barangay bilang mga nagrereklamo o respondent. Naiintindihan nyo na? Ito yung kasunod nyo, Section 1, Rule 6, Katarungang Pambarangay Rules number 5. Mga hindi pagkakaunawaan ng kinasasangkutan ng mga partido na aktual na naninirahan sa mga barangay ng iba't ibang lungsod o munisipalidad maliban kung ang mga nasabing unit ng barangay ay magkakadikit-dikit at ang mga partido ay sumang-ayon na sumutihan kanilang mga reklamo. Ibig sabihin naman na nasa number 5, kung magkakasundo sila, kung magkakatabi sila ng mga bahay o barangay na mag-usap pero kung mga nanggagaling sa korporasyon na kagaya nga nito, especially si home credit, laging ginagamit kasi mayroong mga agent na nakatira o nagkataon na residente rin ng barangay nung nanghiram sa kanila, ina-under oath nung nagrereklamo ng isang residente, nakapo-residente sila ng barangay, manggagaling yung under oath doon sa pangalan ng home credit. Kaya ginagamit. Pero sa katotohanan, bawal na bawal po iyan dahil nga hindi po sila pwedeng gawing tagapamagitan o maging gamitin para sa pagdinig ng mga problema ng mga korporasyon. Naiintindihan po. Kaya kung may magsasabi nga sa inyo na pupunta dyan, pwede nyo ireklamo sa DILG kapag dininig yan. Linawin lang natin ito. Ayan video, ayan ang ebidensya at pati yung sa post ni Attorney Shell Jokno. Kung ito yung English na yan. Tinagalog ko lang. So yun, sana naiintindihan ninyo. Ngayon, yun sa mga barangay nyo kapag ganyan, kaya meron kasi ako nakita sa
post, no, doon nga sa home credit na yun, na ano, na lending company o kahit saan namang OLA na nagpunta sa barangay, magpupunta sa barangay, magrereklamo at irereklamo yung nangutang at doon pag-aayusin o kakausapin, is meron pa nga nag-share, nag-comment na 3 beses kang papatawag ng OLA. 3 beses daw yun na pag-uusapan bago isang pa sa korte yung ikakaso o yung magkakaroon ng certificate to file action, parang gano'n, no? Certificate to file action dun sa nangutang. Ganun daw sinasabi ng isang nag-comment. Tawa ako sa kanya, hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung pag-aaral niya sa batas about this one, no? Mali yun eh. Hindi man nga residente, o kung sabihin residente man siya, eh nasa ilalim pa rin siya ng isang korporasyon o isang kumpanya. Sa amin nga eh, example ko ito sa trabaho ko, marami nangyayari dyan na pagka nagkakaroon ng problema yung employer at employee, yung management doon sa empleyado, yung empleyado nagpupunta sa barangay. Ang nangyayari lang naman, ginagawa lang ng barangay is ita-transfer lang din sila sa kaukulang ahensya ng gobyerno. Like, kunwari, papasa sa munisipyo o ngayon, sa bahala ng munisipyo kung saan dadalhin, kung sa labor department ba o sa kung saan sila pwedeng pag-usapin para magkaroon ng unawaan yung employer at saka yung employee o yung management tsaka yung empleyado. Ganun yun eh. Hindi pwede makialam kung hindi naman nasasakop ng batas ng barangay, ng katarungan pang barangay, yung suliran yun na ipapasok nyo dyan. Kaya tandaan nyo ha, napakalinaw niya na usapang barangay na yan. Diyan sa mga OLA na gumagamit ng pinanangakot yung pang babarangay sa inyo. Ngayon sa mga home visitation, wag din kayong matakot sa text sa inyo na pagkakaroon ng field visitation, house visitation. Mas mabuti nga puntahan kayo. Ako, ilang beses na ako. Ulitin ko ilang beses ng lending company ang nagpunta sa bahay namin. Sa Caloocan, pati sa Valenzuela, yung sa Hipag ko napuntahan nga yung bahay. Kasi nga, yun yung gamit address ng asawa ko, yung sa kapatid niya. Napuntahan ng Digido. Ako naman, napuntahan ng Iyon doon sa aking permanent address ko sa Caloocan. Pero wala naman po silang ginawa. Nagtanong lang po kung paano ako makakapagbayad, kung paano ako makakapag-settle ng maayos dito sa lending company na ito. So, walang dapat ikatakot dahil nga mas lamang tayo kapag sila nagpunta. Mas maganda nga yung makikita nyo yung agent. Makikita nyo kung legal ba talaga dahil nga mapapakita naman niya ng mga ID na kung saan sila galing. Minsan kasi ang naniningil dyan, hindi na yung mismong lending company na hinirama mo, minsan yung collection agency, pero under pa rin sila nung hiniraman mo. At saka paalala lang, pag pumunta sa inyo yan, huwag kayong basta-basta magbabayad kung ano yung number na binigay nyo sa inyo. Tandaan nyo yan hindi sa number nung collector ang babayaran ninyo. Gamitin nyo lagi yung kunwari reference number ng usapan ninyo ng utang ninyo. May bibigay lagi ng reference number, lifetime ID number sa inyo yan. Sa akin, sa iyon, hanggang ngayon dyan, papakita ko sa inyo susunod kung ano yung demand letter na natanggap ko na, hanap ko na. Buti nagkalkal ako kanina. Siyempre, medyo na doon makatulog talaga sa demand letter. Para mamaniwala kayo na ang demand letter ay patunay na naniningil lamang sa inyo ang isang lending company at hindi ito para ipanakot o para matakot kayo, nasasampahan kayo agad kayo ng kaso sa korte. Ayun mga kadyan, malinaw yan yung gumagamit ng mga barangay dyan para ipanakot sa inyo, para sabihin na pumunta kayo. Huwag kayong basta-basta kakabahan. Alamin nyo muna kung tama ba yung proseso nila ng pagpapabarangay sa inyo. Marami pong salamat at ito ang new lingkod, Kajani ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.